Okay, magandang araw ulit sa inyo mga paps. So makikita natin dito itong dinala sa atin na motor. Galing pa to si Paps ng Sorsogon. So yung unang may-ari nito, dahil si Paps pangatlong may-ari na nito, siguro yung mga unang dalawang may-ari nito masipag masyadong mag-change oil. Kaya tingnan nyo, putik-putik na yung loob. Tsaka iba yung pagkaputik niya mga paps, kasi parang yung ilang taon na hindi na change oil. Sobrang nanikit siya. Sticky na siya masyado. Sana nga maayos natin tong motor na to at mapatino natin. So tara. Okay mga paps, so tingnan natin tong clutch side nitong motor na to. Sobrang putik. Tapos yung gasket niya, sayang hindi natin naisalba dahil yung last na nag-ano nito, nilagyan niya ng gasket maker ng pandikit. Kaya nabasag talaga yung nabiyak talaga yung gasket. Yan. May gasket maker. Tapos kakabitan din namin to ng clutch. Itong gagamitin natin. Binabad na natin to sa langis kagabi pa. So yun na nga mga paps, tinanggal ko muna yung yung clutch. So ganyan ang pagkakabit nitong niya, clutch plate. Baliktad. To. Baliktad to. Tapos ito yung lining niya. Medyo na siya, pudpud na. Baliktad lahat yung niya, pagkakakabit. Ayan baliktad lahat. So dito nga mga paps, malinis na to, lalo na yung daanan ng langis na yan. Binugahan ko yun ng hangin. Tapos yun, yan, ikikita naman sobrang linis na, para isalpak na ng clutch lining. So yun nga mga paps, kakabit na natin tong clutch lining dito tsaka clutch spring. Kaya titigas ng konti yung clutch ni Paps dito. At yun, kakabit na natin. Sa pagkakabit ng clutch lining mga paps, walang problema kahit bali-baliktad. Pero yung clutch plate, kailangan yung walang talas doon nakaharap sa loob. Yung may mas matalas, yun na nakaharap dito sa labas. Para madaling mag-engage or kumapit agad yung natin, mga lining, at hindi masusunog. Tsaka yung clutch lining niyan mga paps, overnight na natin yan binabad. Kaya hindi naman yan mapupudpud agad. So dito naman mga paps, nilinis natin to. At yung sight glass ni Paps, kasi yun ang request niya, yan. Para wala nang bara yung mga dalawin ng langis, binugahan talaga natin yan ng hangin. So makikita nyo dyan mga paps, walang inner o-ring yung sa oil filter natin. So ito mga paps, ito yung gasket sa may clutch side natin. Yan. Bago na yan. Tsaka hindi na natin lalagyan ng pandikit yan, kasi hindi naman talaga yan nilalagyan ng pandikit o gasket maker gaya nung huling gumawa dito. Kaya nagbara yung dalawian ng langis. So ito nga rin pala yung ibang gagamitin natin mga pyesa. Yan, o-ring sa may oil filter cap. Ito naman yung inner o-ring, yung maliit. Yan. Tapos oil filter, mga SGP to mga paps, mga original. Yan. Tara, kabit na natin. So ito mga paps, panoorin nyo lang kung paano ko kinabit tong o-ring na to sa mga hindi pa nakakaalam. Tsaka yung mga nakakaalam na, so pwede na kayong mag-skip dito sa video na to. Yan, dyan yan sa may parang ngusong-nguso sa loob, yung o-ring na maliit. Tapos lagay natin tong oil filter, sasalpak natin yan dyan. Tapos yung outer o-ring o yung oil filter cap o-ring. So yan, kabit na natin yan. So yun, dito tayo sa magneto side mga paps. Sobrang dumi pala nito. Yung sa may strainer na side. Yan may mga buhangin, parang bato at saka bakal na naghalo dyan. Kaya syempre lilinisin na rin natin yan para pag andar ng makina, wala nang dumi yung loob. Ito din yung timing chain natin mga paps, at saka mga guide. Dalawang guide lang ipapalitan.
So dyan nga pala mga paps, nililinisan ko yung lalagyanan natin ng bisc gasket para pagsalpak ng timing chain at saka chain guide dito sa may tensioner na side, malinis na. So ito mga paps, lalagyan na natin yung bagong timing chain at saka chain guide, yung sa may tensioner na side, tsaka malinis na rin yan, hinugasan na rin natin yan. Napaka-importante talaga paps sa mga makina na malinis siya para walang babara dun sa mga daluyan ng langis. Tulad dun sa may clutch side, yung mga gasket maker bumara dun sa may daanan ng langis kaya nahihirapan umakyat yung langis sa head. Ang gamit ko nga palang langis dito sa shop mga paps ay Motol. Kaya Motol, baka naman. Marami namang klaseng langis mga paps na magaganda. At kayo na lang bahalang pumili ng langis kung anong trip nyo. Ito rin pala ang isa sa request ng may-ari ng motor na to mga paps. Dati kasi sobrang labo niyan yung oil sight kung saan natin nakikita yung level ng oil natin. So ngayon sobrang linaw na niyan kasi nilinisan natin yan dun sa may loob. Kasi naninikit-nikit na yung langis niyan. At malabo na. Kaya yan, malinaw na siya ngayon. Dito naman mga paps, sinahasa ko yung mga balbula. So pinaiksi ko lang tong video na to. Kasi pagka binuo natin na video na to, ilang oras to. O halos buong araw ko to ginawa tong motor na to mga paps. Tsaka may mga ibang ginawa rin kami dito ni paps, yung may-ari kasama ko. Tulad nung sa may exhaust bolt na putol kasi. Tapos yung isa, malaki na yung bolt na nilagay. Tapos binalik namin sa standard, nilagyan namin ng stainless na bolt. Tapos yung sa may clutch side din niya mga paps, putol kasi yung lalagyan na ng clutch cable kaya ni-repair din namin yun ni paps. Tsaka ito, bagong valve seal, 4 na piraso. So kakabit na natin to. Puti na. Basta